Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 8, 2025, Martes sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang, chapter 21, verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya't lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay papalapit para sa pagdiriwang natin o pagpasok natin sa mga tinatawag na mga mahal na araw. Isang linggo na lang po at andoon na tayo sa pinaka-rurok ng ating pong pagdiriwang sa ating liturhiya. Ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At yun nga po, sa ating narinig na kwento sa aklat ng mga bilang, dahil sa kainipan ng mga tao, dahil sa kanila, ito ay nauwi din sa pagrereklamo. Hindi dahil sa, sabi nga dito, hindi dahil wala na silang makain, kundi nagsasawa lang sila sa pagkain na binibigay sa kanila ng Panginoon araw-araw habang sila po ay naglalakbay. Okay na sana, wala nang problemahin, hindi na sila masyadong naghihirap pa, nagbubungkal ng lupa o nag-aalaga ng kung ano-ano. Ito ay araw-araw pinapadalan sila ng Panginoon ng pagkain. Pero ang problema ay yung pag-uugali ng mga tao na dito, na panay ang reklamo. At dahil sa kanilang pagrereklamo ay medyo naubos din, kumbaga yung pasensya ng Diyos sa mga taong ito, kung kaya't nagpadala siya ng mga ahas at tunuklaw at marami ang namatay. Pero sabi nga dito, ang Diyos pa rin ang gumawa ng solusyon sa problemang kanilang kinakaharap. Kaya nagpagawa siya ng isang ahas na tanso, at ang sino mang tumingin na natuklaw ay hindi mamamatay. At ito ay ginagamit din natin bilang parang premonition din sa kung anong mangyayari sa inaharap, na pag si Kristo itinaas na at ang sino mang tumingin, manalig sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi mabubuhay sa kung paanong si Jesus ay muling nabuhay. Kaya tingnan din natin ang ating pong mga nagiging buhay-buhay na okay naman tayo. Hindi naman tayo naghihirap kumpara sa iba, na talagang walang-wala, kapos sa kapos. Halos yung ibang bata ay walang mga bagong damit, pero tayo marami pa tayong damit, pero nagrereklamo tayo dahil pakiramdam natin ay luma na at gusto natin bago. Lagi tayong laging gano'n. Laging gusto natin bago, laging gusto natin gadget. At yung iba, dahil nga sa kagustuhan na magkaroon lagi ng bago, nakakagawa ng kasalanan o mas pinipiling gumawa ng kasalanan, kumapit sa kasalanan para lamang matugunan yung kanilang
katakawan, no? Sa lahat ng bagay. Sa relasyon, sa material na bagay, sa pagkain, sa pera, lahat ay kinakatakawan natin. At nauuwi lagi kung hindi man sa pagrereklamo lang, nauuwi sa pagrerebelde sa Diyos na para bang wala nang ginawang mabuti ang Diyos sa atin. So, ang ating pong pag-uugali ang nagpapahamak sa atin. Pero pasalamat tayo dahil napakabuti pa rin ng Diyos. Pansamantala, nagagalit siya, naiinis siya, pero ito ay paraan ng kanya ding pagdidisiplina para sa atin. Siya din pa rin ang gagawa ng paraan para tayo maibalik sa tamang landas. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.